bida ng Notre Dame Broadcasting Corporation. Bida ka rito. Bida ka rito. Ang mga pananaw at opinyon na Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa hong napakaganda at pagbiyayang umaga ho sa ating lahat at welcome ho sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng BARM o ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kamusta po kayo ngayon? Ngayon po ay araw na naman ng Huwebes. At sa araw na ito, mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, tayo ho ay nagkakasama-sama sa ating programa sa radyo. Kayo ho ay aming iniimbitahan na samahan kami sa isang oras ng pamamahayag ng pinaka-latest, ng latest na happenings, updates ng implementations ng programs, projects, and activities ng MHSD. Ngayong week po ang ating highlights ng ating programa ngayong araw na ito. At syempre ho, ang ating program sa ngayon ay live pa rin pakikinggan via DXMS Radio Bida 882 sa kilohertz sa inyong mga pihitan at live din po sa ating Facebook page at yan ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ang ating official Facebook page. Kayo po ay aming inimbitahan. Kung hindi pa ho kayo nakakapag-like o nakakapag-follow ng ating page, sana ho ay i-click nyo na yan para ho makapiling namin kayo sa ating page at hindi ho kayo mahuli sa lahat ng mga impormasyon na ipinapaalam namin o amin pong ibinabahagi para ho malaman ninyo ang progreso ng implementasyon ng mga programa at mga proyekto sa Ministry of Human Settlements and Development. Ngayon ho ay ikawalo sa buwan ng Pebrero taong 2024 at ika-26 sa buwan ng Rajab 1445 sa ating Hijri calendar. Nako, ngayon ho ay medyo may mga iba't ibang kaalaman tayo as to ngayon ba ay regular holiday o non-working holiday o working holiday. Patungkol ho yan sa ating ino-observe na Israel Miraj. So ito hong araw ngayon as declared by our Bangsamoro government ay special working holiday. So kailangan pa rin po natin pumasok sa opisina at magtrabaho. At if you would like, tayo ay live din ho pala sa DXMS Radio Bida Cotabato City sa kanilang Facebook page. Kung diyan po kayo komportable na panoorin o makasama kami sa ating pamamahayag, feel free para ho hindi kayo maiwan sa ating programa ngayong araw na ito. At kagaya nga ho ng ating nakasanayan, tayo ho ay sinasamahan ng ating mga kabalay at ng ating mga kapwa homecaster. Ang isa ho ay nasa studio at ang isa ay kasama ho natin ngayon dito, as you see, sa General Santos City para ho sa ating isinasagawang MHSD Strategic Plans Alignment Sessions
na ongoing ho ngayon, na kami ho ay nag-eskapulo sandali para sa ating program ngayon para ho ihatid sa inyo ang kaganapan dito ho sa ginagawa nating strategic plan alignment dito sa Grand Summit Hotel. At babati na ho sa inyo ang ating mga kasama, ang ating mga kabalay at mga kapwa homecaster. Simulan ko ho, hindi ko alam kung sa aking kanan ba o sa aking kaliwa. Ang unang babati sa inyo, Kabalay na Ria, good morning, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah, I am audible and clear. We are, medyo naglalaban po tayo sa internet. First time natin, medyo maka-excited, no? First time natin i-try ang ganitong klaseng radio program. Naka-zoom That's ang right. tatlo sa 4 na speakers natin ngayong episode. Correct. So, bismillah. Good luck sa atin. Good luck sa technical side natin. Ako po ang inyong lingkod, Joeria Bintemran Muhammad. Ayan. Thank you so much. Hindi nawawala ng enerhiya ang kabalay natin, ang ating homecaster Ria, na bumati na po sa inyo at hindi ho makukumpleto ang ating pangkat ngayon kung hindi rin makakabati sa inyo mula sa, hindi ko alam kung saan corner ng ating ngayon, ang ating kabalay na si Hamsari, dyan ho sa studio. Kabalay na Hamsi, assalamualaikum, good morning. Ta'ala wa barakatuh, and good morning po Ma'am Sally at Kabalay na Ri. At magandang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig at nakatutok sa ating Facebook Live at sa ating programang MHS Delivers, kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng ating ministry. Ako pong nilingkod Bang Samoram Sari Pala. Ayan. At isang may tanong ako kay Kuya Hamsi. Kumusta ang feeling maupo dyan? Handa ka na ba mag-host? Handa ka nang iwanan ka namin para mag-host in the future? Parang hindi pa Kabalay na Ri. Pinipilit na lang para sa makatawid ang ating mga programa. So kaya mo nga, pilitin lang. Actually, mga kabalay na Ria at kabalay na Hamsi, nagbabadya na ito. Na pwede na ako at pwede na ang anak ko mag-solo. Kabalay na Hamsi. Biglang uminit dito sa studio, Ma'am Sally. First radio program. First time kumainita dito sa studio. Okay. At ako, shout out sa ating kabalay na si Hamsi. Hindi maganda pakiramdam niya, pero tinan nyo. Oh. Energetic pa rin. Baka may connection sa safety first natin mamaya. Yeah, ano kaya ang kanyang gagawin? Pumamahagi, no? Ano bang kanyang babahaging informasyon sa ating HSS? Very recent po, Okay. Ma'am Sally. So, ang ating Oh. yes, ay magtatagal pa rin na 1 oras at nariyan ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating, importante ito, ang ating MHS Discusses, at ang ating KKK segment ng ating programa. Sa ngayon, kabalay na Hamsi at kabalay na Ria, ang ating resource speaker ay ready na. Yes. Tulog dito ho sa kinalalagyan natin. Sa ngayon, para ho batiin tayo. Kabalay na Ria, ano nga ba ang ating topic ngayon sa ating discuss mamaya? At sino ang ating magiging guest? Introduce. Very, very timely po ang ating topic ngayong araw na ito kasi currently ongoing siya ngayon within this 3 days. So nag-start po siya kahapon and tuloy po siya either inshallah matapos siya ngayong araw or tuloy po siya bukas, inshallah. Ang activity ngayon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD Strategic Plans Alignment Sessions. Ano nga ba ang alignment sessions na ito or strategic planning na ito? Pag-uusapan natin mamaya kasama ang ating kabalay sa MHSD, ang Chief of Housing and Human Settlements Division natin. Walang iba kundi si ano bang nickname ni Sir Gadi? Ang ating Chief of Housing and Human Settlements, kasing kulit namin ni Ate Sally, or if anything, mas makulit pa, Sir Abdulhamid C. Alawi Jr. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam. Watching from and joining you from Coronadal. Yay. Magandang... Wait lang, Coronadal? Ay, oo nga, sorry. Jensen pala ako. Sorry. Ako naman, naiwan yata ang puso't isipan nito.
Corona na. Okay. Ito hong ating speaker ngayon, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, at sa kaalaman ng ating mga manonood at ng ating subscribers ng ating programa ay tinanghal na work balance. balance. Kahit gaano ka busy, meron pa rin panahon. Quality time para sa kanyang pamilya. Hindi yun dapat nawawala. Kaya meron tayo itong award sa ating nako, hikayatin ang bawat isa na ganun po yung dapat. Fun fact, si Ate Sally, outfit of the day ang napanalunan niya. Fashion icon. To be specific. Fashion icon. Okay. Kabalay na Hamsi. Yun ho, narinig natin ang pagbati mula sa ating resource speaker na ating hong babalikan kapag nasa MHS discusses na ho tayo mamaya. Sir Gadi, please don't leave us. We will be going back to you kapag MHS discusses portion naman ng ating radio program. Thank you so much sa iyong pagtalima, sa iyong pag-say ng yes sa ating relasyon kahit na alam mo na ang circumstance. Okay. Sige, sa laging pagsasalba sa bawat episode natin na kinakailangan natin ng tagapagsalba. So sige, tayo ho ay magbabalik pagkaraan lamang ng napakahalagang paalala ko natin para malaman ng ating housing loan program na one of these days ay mai-implement na natin all the way. Kabalay na Hamsi, Kabalay na Almansur at Kabalay na Latonohad, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City.
na magsisilbing gabay sa pagpapahusay ng paghahatid ng serbisyo sa Bangsamoro, aniya. Ibinahagi ang mga presentasyon ng Operations and Management Services, ang OMS, sa pangunguna ni Director Salem C. Dimuna na sinundan ng Technical and Regulatory Services, ang TRS, sa pangunguna ni Director Suharto S. Waab, na parehong sumasaklaw sa mga nagawa, hamon at isyong kinaharap at mga rekomendasyon sa pagsulong. Sa ilalim ng OMS, ibinahagi ang mga detalye ni Abdul Hamid C. Alawi Jr., Chief of Housing and Human Settlements Division, Engineer Amir Bagyori A. Kadil, Engineer 2 mula sa Planning and Design Division, at Majid M. Muslim, Chief of Administrative and Finance Division. Samantala sa ilalim ng TRS, ang mga presentasyon ay ibinahagi ni Attorney Janiza M. Makapantar, Chief of Environment, Land Use and Urban Development Division, Yasir S. Mama, Chief of Monitoring and Evaluation Division, at Landscape Architect Johanna M. Abdul Karim, Chief of Policy Development, Coordination and Regulation Division. Bago ang mga detalyadong pagtatanghal ng mga dibisyon, ibinahagi muna ni Internal Planning Section o IPS Head John Anthony M. Ocumen at mga staff at Budget Section Head Sharabay B. Hasim ang mga pisikal na nagawa ng NHSD para sa fiscal year FY 2023. Ang kanilang vertical alignment sa pangalawang Bangsamoro Development Plan, ang BDP, at pangkalahatang ideya ng mga pinansyal na target para sa FY 2024. Tumulong kay Ocumen sina Sara M. Abolosain, Planning Officer 1, na nagbahagi ng pisikal na mga nagawa ng MHST, at Dato Ali S. Linso na nagtanghal kung paano naaayon ang mga mandato, bisyon at misyon ng MHST sa pangalawang BDP. Ibinahagi rin na MHD Basilan Provincial Director PD Ibrahim M. Haruday na MHSD Sulu PD Attorney Najira S. Hasan at PD para sa Special Geographic Area ang SGA at Cotabato City Engineer Normalin A. Ibad ang kanilang mga hamong kinaharap, mga pangangailangan at mga pasasalamat para sa mga responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanila. Nangako sila na paglingkuran ang Bangsamoro ng mas mahusay para sa pagsulong. Pinuri ni Deputy Minister Aldin H. Asiri ang mga kapansin-pansing presentasyon na ibinahagi kasama na ang mga PD. Para sa akin, hindi matatawaran ang ating dedikasyon. Noong nakaraang Setyembre ang ating huling pagtatasa at naniniwala ako na mula noon napakaraming mga milestone ang nakamit ng MHSD. Sa mga isla, maraming lumapit sa akin at pinupuri ang ating mga proyektong pabahay. Para sa akin, para sa akin, nakaka-inspire ito dahil hinaharap kapag makita ng mga anak ko ang mga bahay na ito pagkatapos kong mawala, maalala nila ako at sasabihing nagtrabaho ang tatay ko sa ministry na nagbigay ng mga bahay na ito. At sana ma-inspire sila na magtrabaho ng kasing husay o mas masipag pa, wika ni DM Asiri. Para sa mapayapang pamamay at maunlad na paumuwi, ako po si Joy Ria Bint Emran Muhammad, magbabalik. Salamat sa balay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, TRS Pair nagdadaan mga dibisyon na maitanghal ang mga accomplishment at mag-calibrate ng mga susunod na gagawin. Ginawang posible sa kanilang Technical and Regulatory Services Program Assessment and Implementation Review o TRS Pair na nangyari sa Hillside Resort, Siargao, Surigao del Norte noong Pebrero 1 hanggang 2 ang ng 2023 major accomplishments, milestones at pagsasaayos ng mga paraan ng pagsulong para sa 2024 ng tatlong dibisyon sa ilalim ng TRS. Pangangasiwa at paggabay ng Director 2 para sa TRS na si Suharto Wahab PNP na ibahagi ng mga hepe ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD, Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD at Monitoring and Evaluation Division o MED ang mga makabuluhang resulta ng kanilang technical na tulong regulasyon at mga aktibidad ng monitoring noong nakaraang taon at ang mga plano at kalendaryo ng mga aktibidad ngayong taon. Kasama sa mga highlight na accomplishments
ang paggawa at pagpatuloy na pag-update ng data flow at reporting process map ni MED Chief Yasser Mama. Ang capacity development na isinagawa, technical assistance na ipinigay, comprehensive land use plans o CLUPs na inendorso, at ang CLUP na inaprubahan na ibinahagi ni Chief Attorney na Janisa Macapantar, at ang policy forum at homeowners associations o HOPAS na tinulungan at nairehistro sa bahagi ni PDCRD Chief Landscape Architect Jihana Abdul Karim. Pagkikay ng kanyang mga saloobin at mungkahi para sa karagdagang pagpapabuti, hinimok ni Director Wahab ang mga pinuno at kanilang mga tauhan na patuloy na magsikap na maabot ang mas taas banta sa pagganap ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Kailangan niyong magtrabaho ng gusto upang matiyak na ang inyong kaalaman at kasanayan ay makapagpatay at mas maraan kayong makamit habang ginagampanan ng inyong mga tungkulin at responsibilidad. Kailangan nating maging higit pa at kailangan nating gumawa ng higit pa ng ginagabayan ating pakiramdam ng pananagutan, dedikasyon, integridad at sinseridad. Payo niya at pangkat. Ang 2 araw na kaganapan ay binigyang diin din ng mga team building activities na isinagawa upang palakasin ang mga ugnayan sa pagtatrabaho at kaibigan sa pagitan ng mga kawani ng PRS. Ang pagkakita ng mga talento at pagpapalitan ng mga regalo at mabuting hangarin ay isinagawa rin na may layuning siyakin ang mas mahusay at epektibong paghahatid ng serbisyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM. Ang mga sinatawhan mula sa Office of the Minister o OM ay aktibo ring nakibahagi sa TRS Fair. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad ang pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong ito sa Lembayatula sa Tulan. Samantala, para sa ating ikatlong balita, MHSD nagtagawa ng groundbreaking ceremony para sa pagtatayo ng isa pang training center sa Luo, nagbabalik sa Balay na RIA. Sisimulan na ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang pagpapatayo ng isa pang training center sa Sulu, particular sa Mindanao State University Sulu, ang MSU Sulu, main campus capital site Patikul, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng groundbreaking ceremony noong ika-30 ng Enero 2024. Pinunduhan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund ang TDIF 2022 ng Member of the Parliament MP na si Honorable Attorney Jose I. Lorena, na nakakahalaga ng 8.48 million pesos ang one-story multi-purpose Human Development Training Center, na ang ika-5 training center na ipatupad ng MHSD sa lalawigan sa ilalim ng pangangasiwa at pagsubaybay ng MHSD Sulu sa pangunguna ni Provincial Director PD Attorney Najira S. Hassan. Layunin nating makumpleto ang proyektong ito sa loob ng taon sa tulong at dedikasyon ng contractor at ng team sa MHSD Sulu. Lagi nating titiyakin na ang proyekto ay matatapos sa tamang oras at ito ay itatatag na may kalidad para sa benepisyo ng mga makikinabang, wika ni PD Hassan. Kami ay natutuwa na napili ang MHSD Sulu na tatanggap ng proyekto sapagkat napakainam nito. Ang training center na ito ay talagang kailangan ng mga estudyante at ng institusyon. Gaya ng laging sinasabi ni MP Lorena, ang mas malaking kontribusyon na magagawa ng isang pinuno ay ang pagyamanin ang isipan ng mga kabataan. At walang mas magandang proyekto ang magsisilbing lugar para sa layunin kung hindi ang isang training center, dagdag ni PD Hassan. Ito ay pagbubukas lamang ng magagandang bagay na darating sa hinaharap. Walang magpapaunlad sa ating sariling bayan, sa ating bangsa, sa ating lupa sug, maliban sa ating mga sarili, sa ating mga tausug. Pambibigay diin ni PD Hassan. Pinangunahan ni Deputy Minister DM Aldin H. Asiri ang seremonya kasama sina PD Hassan, Professor Nagder J. Abdurrahman, MSU Sulu Chancellor at Zamir Raad M. Sahipa, kinatawan mula sa opisina ni MP Lorena.
Sa pagkakita ko sa Chancellor, mga opisyal ng MSU at lahat ng tao sa paligid ngayon, ay nadala ako sa nakaraan na nagpapaalala sa akin ng ating kabataan. Ito ay nagpapaalala sa akin kung paano natin pinangarap na tulungan ang mga tao ng Sulu. At sa ngayon, lahat ay nakakatulong na sa mga kabataan ng Sulu, wika ni DM Asiri. Magiging venue din aniya ang training center para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng mga kabataan at mga mag-aaral ng MSU Sulu. Isang lugar para mangalap ng mga kaalaman at kasanayan na makatutulong sa pag-unlad ng kanilang buhay. Ipinahayag naman ni Chancellor Abdurrahman ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa MHSD at kay MP Lorena sa pagpili na MSU Sulu bilang benepisyaryo ng training center sa paggunita sa panahon kung saan kinailangan ng paralan na guluhin ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagdaraos ng mga pagsasanay sa Silid Aklatan, minsan sa Raja Baginda Hall, at paglipat sa iba pang mga gusali para sa venue. Tinukoy niya ang training center bilang isang nasagot na panalangin. Tinapos ni Chancellor ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga hashtag ng MHSD na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag working with excellence and perfection, hashtag my home, my dream, hashtag building community, building UMA, at humingi ng pahintulot na kopyahin at gamitin ang mga ito. Lumahok sa napakahalagang kaganapan ang mga empleyado ng MHSD Sulu, mga opisyal at kawani mula sa MSU Sulu, Radyo Pilipinas Holo, mga kinatawan mula sa Bangsamoro Information Office at iba pang mga kilalang panauhin at saksi. Ang training center ay tatayo ng USF Construction and Hardware Trading at inaasahang makumpleto sa loob ng 120 araw o sa loob ng 4 na buwan. Para sa mapayapang pamahayat na unlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joyria bint Temran Muhammad, nag-uulat. Aming salamat sa Balay na Ria sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, para sa ating huling balita ngayong episode natin, taglay ang Lakas Plaza Belo MHSD pinagdiwang ang World Job Day 2024. Bilang pagunita sa 2024 World Job Day o WHD, ipinahagi ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM at patiwaan upang makakuha ng lakas ang mga individual sa pagtanggap ng kanilang pagkakakilanlan at kultura sa pamamagitan ng hijab noong unang araw ng Pebrero taong kasalukuyan. Nakiisa ang mga kinatawan mula sa ministry sa WHD program sa pangunguna ng Bangsamoro Women Commission o BWC na ginanap sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex o SKCC, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. Isa sa mga tagapagsalita ay ang Salam TV host at Salam Radio anchor na si Princess Habiba Sarip Paudak, ang unang Muslim hijabi news anchor sa kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas na nakilala si Bangsamoro Director General o BDG Ismail Ibrahim mula pa noong panahon ng BDG sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Malugod na tinanggap ni BDG Ibrahim kasama ang iba pang mga empleyado ng MHSD si Princess Habiba sa kanyang pagbisita sa MHSD Regional Office pagkatapos ng programa sa SKCC. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At iyan ho ang bubuo sa ating balitaan. Ating balitang 4 na balitang naihatid namin sa inyo ngayong linggo. At hindi lang po yan, marami pa hong nangyari sa MHSD, subalit yun nga lang ho ang pwede mo na namin ipapahagi sa araw na ito. Sa atin episodyo ngayon, which is the 156th episode ng ating programang MHS Delivers. At tayo ho ay magbabalik muli pagkaraan lamang ng ating napakaikli, subalit napaka-importanteng paalala. Ang Sari, take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs,
mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers at yun naman ho ang ating maikling paalala regarding our resettlement housing program na atin pong itinataguyod sa buong Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. And so far, 2,943 housing units ang ating kinukompleto sa ngayon. Ang iba ho dyan ay nakompleto na rin, na-award natin sa ating mga beneficiaries. And hopefully, this year, madaragdagan pa yan ng 900 units, inshallah, ngayong 2024. At parang meron pa ako naririnig na madaragdag pa inshallah kapag ho nagtagumpay ang ating mga pamamaraan para ho mas maraming pamilya ang ating matulungan with the provision of decent houses. Okay, so sa ngayon, dahil meron kong nakita ko ito aking likod, sige ho, tayo mapatuloy na sa ating programa. At syempre, hindi mawawala bago tayo dumako sa ating napakahalagang emergency discusses, pakinggan mo natin ang ating IPH at ang ating HSF. Unahin natin ang ating IPH. Ano nga bang trivia ang ibabahagi ng ating kabalay na si Ria sa ating episode ngayong araw? Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Paalala lang po, sa dulo ng bawat programa ng MHS Delivers, meron po tayong segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating IPH ngayong araw na ito ay tungkol sa 6 na recognized MILF camps. Simula sa Camp Bilal sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, Camp Omar Ibn al-Khattab sa Maguindanao, Camp Raja Muda sa North Cotabato at Maguindanao, Camp Busra sa Miorang sa Lanao del Sur, at Camp Badre sa Maguindanao at Camp Abu Bakar as-Siddiq sa Maguindanao din. Anong connect ng mga 6 na camps na ito? Sila po ay mga beneficiary ng Decommissioned Combatants Housing Program na initial implementation at least. Ang target na makabenefit is 40,000 na decommissioned combatants inshallah bilang suporta sa pag-further ng objectives ng Executive Order number 79 series of 2019 implementing the Annex on Normalization under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, specifically under the Joint Task Force on Camps Transformation. So, inshallah, may makita po tayong mga balita tungkol sa camps transformation natin in the near future. And baka ma-mention din po ito mamaya sa ating talakayan kasi kasama po ito sa mga plano na reference natin para sa alignment sessions natin na nagaganap po ngayon. And without further ado, yun lang po ang ating segmentong IPH. Yan, maraming salamat Kabalay Darwin sa napakahalagang trivia o impormasyon na ibinahagi mo sa amin ngayon regarding yung camp transformation, no? Program na gagawin inshallah para ho mapaunlad yung dating mga kampo noon na ngayon ay magiging development areas sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao. Nabanggit ni Kabalay na Ria ang mga pangalan ng mga kampong yan at baka mamaya madagdagan pa ng ating guest speaker sa ating MHS discusses. At ngayon, atin na hong tunghayan ang maikling HSF ng ating kabalay na si Hamsi dyan sa station sa Cotabato City. Ano ba ang iyong tips
na ibabahagi sa amin para sa aming kalusugan at kaligtasan, Kabalay na Hamsi. Yes po Ma'am Sally, at magandang umaga po ulit sa inyo at sa ating mga kabalay. At para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Ating pong pag-uusapan ngayong episodyo ang pagguho ng lupa or ang mas kilala natin sa tawag na landslide. At ang mga dapat nating gawin para manatili tayong ligtas kung may paparating man na sakuna gaya nito o gaya ng landslide. Actually, nagkaroon po ng recent incident noong February 4, 2024, last Tuesday lang po, sa isang mining company sa Maco, Davao de Oro. Pauwi na ang mga manggagawa ng isang mining company na mangyayari ang nasabing landslide. At ang pagguho ng lupa ay maaaring mangyari ng walang babala. Ang mga ito ay kadalasang bunga ng malakas na ulan, lindol at iba pang mga kaso o aktibidad ng mga tao. Kaya dapat nating alamin ang gagawin bago mangyari ito, habang nangyayari at pagkatapos mangyari ang isang pagguho ng lupa. Mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa panahon ng pagguho ng lupa. Sa panahon ng pagguho ng lupa, mahalagang malaman kung anong mga aksyon ang dapat gawin at kung anong dapat iwasan upang maprotektahan ang ating mga sarili at ang iba pang mga tao. Narito ang ilang mga dapat gawin at hindi dapat gawin at tandaan sa panahon ng pagguho ng lupa. Mga dapat gawin sa pagguho ng lupa: manatiling kalmado at alerto, sundin ang mga utos at tagubilin sa paglikas mula sa mga lokal na otoridad, maghanap ng mas mataas na lugar o lumipat sa isang mataas na lokasyon, lumipat sa loob ng bahay sa itaas ng palapag, malayo sa pinto at bintana, lumayo sa mga matarik na dalisdis, bangin or gilid or burol, subaybayan ang mga kapaligiran para sa mga palatandaan ng paggalaw ng lupa, at manatiling may kaalaman sa pamamagitan ng mga lokal na update sa balita at mga emergency update or broadcast sa inyong mga TV. Narito naman ang mga hindi dapat gawin sa panahon ng pagguho ng lupa. Huwag magpanik at magmadaling magdesisyon. Huwag baliwalayin ang mga utos or babala sa paglikas. Huwag manatiling malapit o magmaneho sa mga lugar na may mataas na peligro. Huwag manatiling malapit sa mga dalisdis, ilog or batis. Huwag manatili sa malapit na bintana, pintuan or pa sa panahon ng pagguho ng lupa or landslide. Huwag lapitan o hawakan ng mga hindi matatag na struktura, mga labi or huwag umasa sa mga chismis at hindi na-verify mga informasyon. At narito mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng pagguho ng lupa. Ano nga ba? Narito ang gawin bago sa pagguho ng lupa: manatiling may kaalaman tungkol sa mga kondisyon ng panahon at potensyal na panganib sa pagguho ng lupa. Alamin ang inyong sarili sa palatandaan ng isang nalalapit na pagguho ng lupa o may paggalaw ng isang lupa. Gumawa ng planong pang-emergency at magruta sa paglikas. Mag-empake ng mga emergency kit na may maalagang supply ng pagkain at mga first aid. At narito ang dapat gawin during sa pagguho ng lupa or landslide: manatiling kalmado at alerto, lumipat sa itaas ng palapag or mas mataas na lugar sa nasa loob ng bahay ninyo, lumayo sa mga bintana, pintuan at mga dingding sa labas, makinig sa mga alertong pang-emergency at sundin ang mga tagubilin mula sa otoridad gaya ng nabanggit natin kanina. At kung nasa labas naman ay lumipat sa isang ligtas na lokasyon or malayo sa daanan ng pagguho ng lupa. At ano nga bang dapat gawin pagkatapos ng pagguho ng lupa? Hintayin ng mga otoridad na ideklarang ligtas ang isang lugar bago ito balikan. Mag-ingat sa mga pangalawang panganib tulad ng karagdagang pagguho ng lupa at magbaha. Katulad, maghintay tayo ng isang babala or isang feedback from our otoridad na pwede na pong puntahan or pwede na pong balikan yung mga ating mga tahanan. Iwasang pumasok sa mga nasisirang gusali at hindi matatag na lugar gaya ng ating mga tahanan na masyadong naapektuhan sa pagguho ng lupa. Iulat ang mga anumang mga pagtaas ng gas, mga panganib na kuryente o mga nasirang linya ng utility sa mga otoridad para mas madali yung aksyon ng kanilang gawin. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Ako po nilingkod Bangsamoro Ramsari Pala. Ayan, maraming salamat Kabalay na Hamsi sa pagbabahagi ng tips na yon regarding landslide o pagguho ng lupa. Ang pinakamahalaga po is that malaman natin ang verified information. Alam na alam natin, huwag tayo magpanik at huwag maniwala sa mga hindi pa verified na mga informasyon dahil baka ikapahamak natin yan. And of course, dapat tiyakin natin palagi ang ating kaligtasan at ating kalusugan. Yan po ang ating segmentong HSF ngayong episode na ito. At tayo ay dadako na dahil ang ating oras ay 11:51 na dadako na tayo sa ating napakahalagang bahagi ng ating programa at ng ating MHS Discusses.
At atin akong pag-usapan ng napaka-timely dahil ngayon pa lang ginaganap ang ating topic ngayong araw na ito. At nagbabalik po ang ating guest speaker na lagi yung hanggang sagutin ang ating mga tanong. Naipakilala ko sa atin ang ating kabalay na si Lydia. Ang ating guest speaker ngayon ay ang Wonder Boy ng MHSD, Wonder Boy. Okay, nawala niyo ba ako kung hindi si Abdulhamid Alawi Jr., ang Chief ng Housing and Human Settlement Division o HHSD. Sir Gadi, once again, good morning at assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. I hope I am audible from this part of the world. No, yes, generic na para hindi magkamali. Congratulations, thank you for Sir having Gadi. me. Hindi ka na watching from a distance. Yes. I'm joining from a distance. So God. Joining from a distance na ngayong araw na ito. Kahit pag-join, it has to have a distance, no? I watch from a distance. Even if I join you, I join you from a distance. Oh, so napakahalaga talaga, significant tong distance na pinag-uusapan natin. Apo. Oo. So sige, dahil distance ang ating pinag-uusapan kanina, ngayon naman, tumungo tayo sa plano pag-uusapan natin ngayong araw na ito. And without further ado, Sir Gadi, alam ko handang-handa ka na sagutin ang aming mga katanungan ngayon. At para kung may bahagi rin natin sa ating mga tagapanood at subscribers ng ating programa. Sir Gadi, itong ating topic ngayon, this is regarding our BHHP, no? And of course, particularly na ating ginagawa sa ngayon. So, Sir Gadi, ano nga ba itong strategic plans alignment? Ano yung mga plano na dapat nating i-cover sa session na ito? Yes, ma'am. As we were talking about distance, kasi po, ang dami nating ginagawang plano, and these plans, no, like it or not, it has to be done simultaneously from different levels. Like some plans are done from the distant Manila, no, and some plans are done among different levels of offices within BARM. No, we know na tayo ang implementing office when it comes to human settlements, but we know we report to BPDA in terms of aligning our having our own plans, no, in line with their facilitated Bangsamoro development plan. So this plan, and on the side, we know that OPAP with the MILF has also been crafting the CAMS transformation. So a lot of things are being said. Now, since we are being asked to write the Bangsamoro Housing Human Settlements Plan, and also, no, if I failed to mention, there's this flagship project by the president na 4PH. No, yun po yung siguro pinaka-importante. With all of these things that has been written, and not only written, no, since these things have been written, these have been committed to. Now, when we write the Bangsamoro Housing Human Settlements Plan, we don't just say that this is the frame. We don't just adopt a framework and say that this framework will have to do away with the 4PH, with the CAM transformation, because it doesn't come within our framework. The way we come up with a framework is that we do bottom up. What has been committed and promised from the various areas, no? What has been mandated to us by the our national counterpart at DSUD, we should take those in cognizance in a very aggregate way, no? It's a parang copy paste. Sige, ipunin natin lahat. Let's put them together. And in putting them together, let's give our own general impressions on things that have been promised. Mm-hmm. So yun po yung ng alignment. We inventory everything, and then as much as possible, we give our first impression on how it should run together, and then that will be our framework in subsequent activities. So this activity actually starts off a very bottom-up approach on things that has been promised and committed and worked on in detail by different offices. And this is our effort in being very inclusive and at the same time alignment. Ang sabi po kasi ng karamihan ng mga planners is that
there are 4 planning standards. No, vertical and horizontal alignment, evidence-based, no? Meron tayong data set sa website natin, and meron tayong critical thinking na gagawin, and then dapat inclusive and participatory. And we start off by our own divisions and offices within MHSD in coming up with their initial set of POPs that we have to follow as a ministry. So yun po yung alignment for us, no? Bottom up of the POPs, and then we derive from there the general framework that is fit for us given the data on yung status and given what has been promised. Okay. Naku, sir, comprehensive. Actually, sir, napakalinaw, no? Yung sinabi niyo pong factors kanina, if I see it or the way na I observe yung ating sessions ngayon ay applicable na, no? Ina-apply na dito sa ating alignment sessions. So sa ngayon, sir, para mas maintindihan ng ating mga tagapanood ng Bangsamoro, ng Kalapit Rehiyon at ng buong mundo, ano nga ba, sir, ang kahalagahan nitong ating tinatawag na BHHP at nasaan tayo ngayon? Actually, nasagot na ng ating guest speaker ngayon dahil nasa alignment session tayo ngayon para sa ating BHHP. Sir, ano ba itong planong ito? Gaano kahalaga ito para sa Bangsamoro? It's very important for us because once if it is if it's approved by our minister, we derive all of our MHSD's proposal year in and year out. Lahat ng proposals po natin sa BTA, lahat ng propose natin, yung hindi naman kaya ng BTA, lahat ng mga activities na na-list natin na hindi din na baka pwedeng tulungan ay NGOs natin ay may lapit natin sa kanila and other ministries na involved. No, there could be other activities na baka pwedeng MENRE ang mag-ako, and to do that, may probably ang pinaka-importance dito is that the human settlements plan for Bangsamoro going forward is anchored on a framework that is well consulted, and the thing is the activities are laid out for that in a clear menu that we as Ministry of Bangsamoro and our partners from the development sector could easily look check into kung saan sila din pwede ma-involve. So it's more of a really ang pinaka nangyari is sa tamang-tama the Secretary Pangandaman talked about Open Governance Philippines. This is for us open governance, that there's a very big area for participation by all partners. So yun po yung masasabi ko, it guides us into a framework of how we should improve the human settlements in BARM. At the same time, it's very participative. It opens the doors to participation by all ministries and other partners. Yun po. Okay. Ako, napakaganda, Sir Gano. So may mga keywords na nabanggit ang ating guest speaker ngayon. Yung bottom-up, kasama na rin doon yung consultation, which is a firm feature ng ating moral governance na ating pong tinataguyod. At syempre, evidence-based. Dapat yung ating mga plano, hindi kung saan-saan lang kinuha yung mga datos, kung hindi verified at dumaan sa matinding proseso para yun talaga yung dapat na maging giya or guide natin sa pagkumpleto nitong ating plans for the benefit ng Bangsamoro, as said by Sir Gadi. So itong ating alignment na yun, sir, gaano pa katagal? Ngayong araw lang ba ito gagawin o may mga susunod pa? Alignment, the encoding, this is probably more of the encoding session. The agreement on the templates was done yesterday, and then today will be a bit of encoding para mapuno yung data natin. And tomorrow, if we have time, we could probably try to prioritize, no? Yes. And ma'am, you mentioned of moral governance. One of the highlights that we do today is that when we did the consultation, when we were discussing this activity with some of the consultants, was malaking part that came out on the picture of moral governance, open governance, is that we had to devote some part of the day for monitoring, evaluation, and communication. Kasi yes, we can discuss all what we deliver, but if we can't monitor that, and if we can't monitor that, communicate that to all stakeholders,
Hindi po siya masyado ano. So it's good to hear that from the experts, no. They say that you can never you can never be really that good kung if you remove monitoring, evaluation, and the communication of grand plans such as the BHHSP. Yes, mashallah, alhamdulillah, Sir Gadi, no? Actually, from consultation, nabanggit na naman ang isa pang feature ng moral governance, which is transparency. Ayun. Ako, kompleto na ho. And, Sir Gadi, aside from the BHHP na pinag-uusapan natin, ano pa yung mga plano na ina-align natin sa ating plano sa MHSD na ngayon po ay dinidiscuss natin at kinukuha yung mga ibang mga parte nun para sa ating BHHP, Sir Gadi? Sam, a big part of that's really very much related to BHHSP is that yung housing loan and the 4PH activities that we do, because if you notice, the 4PH came with this recommendation. As much as possible, 20,000 units can be constructed, should be constructed within BARM every year for the next 6 years, for the next few years of the Marcos administration, with the help of the private sector. So, mapapansin nyo po, if we look at the numbers, lahat ng resettlement natin for a span of 3 years sa existence of BARM is wala pa tang 21,000. Now, the recommendation from the and that number cannot only do so much in terms of providing homes for everyone, because those resettlements are for free. If we consider that some could be provided houses if we allow them if we allow them to the opportunity to buy houses at very reasonable prices. 4PH tells us that you can with the private sector, you can actually have 20,000 in 1 year. So 21,000 in 3 years, and when with 4PH, 20,000 in 1 year. If you get your 4PH activities right in a year out. So yun pa isang trust natin that's very much related to Bangsamoro Human Settlements Plan, is considering that some people can have are willing to have their ideal home, and many of them do not have their own home because they don't have that opportunity to pay for they want to pay but they don't have that opportunity to pay for the reasonable monthly fees. So that's where 4PH comes in enticing the private sector to join us in providing these for many of our constituents po. Very well understood, Sir Gadi. So yun yung nasabi nga ng ating guest speaker, si Sir Gadi, yun yung isa ho sa mga tinitingnan ng ating alignment. Yung mga ganong mga circumstances na pwede nating maging basihan, na pwede ngang isama sa ating BHHP, kagaya nga kung sinabi niya, ang target ng 4PH sa buong Pilipinas, as a BARM particularly, is 20,000 units per year. Yes. That's right, Kung maaaring isaalang-alang yan, maaaring kayang gawin, samantalang sa atin per year, na kung ano pang nagawa natin with all the circumstances, with all the tawag dito challenges na ating kinaharap, nasa 2,943 pa lang, ang ating with from the start ng ating implementation ng ating resettlement housing programs. At itong 4PH na ito is more of katulad ng housing loan program natin na itinataguyod po under the HHSD, kaakibat yung Pag-ibig Fund. Parang ganun din po ang setup ng 4PH. At yun yung dahilan kung bakit kailangan nating i-align according to Sir Gadi itong mga plano na ito with the BHHP. Sige. So sir, babalikan ko po sir yung ating activities sa ngayon. Sino ba ang ating mga kasama sa ngayon tutulong sa atin na populate yung ating yung ating plan? All divisions are delivering the services are represented, they've been invited, and then we are guided by with the brightness, intelligence of Director Swart, in keeping us on the proper track. We're very thankful for that. And then we also have, since we are talking about PAPs,
we must have in mind the monitoring, evaluation, communication, and also the administrative requirements for the delivery of those PAPs, no? And lastly, if you remember well, CRS has been with us in our latest strat plan, and they have been helping us with our monitoring and evaluation. They have also helped us see clearly how we can manage the construction of our houses and the provision of our community services. So marapat lang na we invited over the CRS, and they are represented by the very able and very smart and very patient, no, Sir James Bahay in co-facilitating this activity. So malaking bagay po that parang year in year out CRS has been there for us, no, na palaging gumagabay sa atin. That's right, sir. Ako, umulan umaraw, hindi ko tayo iniiwan ng Catholic Relief Service o CRS. Hindi lang gabay, akbay, ma'am, di ba? Gabay at akbay, no? Tapi, mga ganyan. Para ho, magaling nating pagpatuloy. Epektibo ho ang ating pagpapatuloy sa lahat ho na mga ginagawa natin para makumpleto for the benefit of the Bangsamoro. Yan naman ho pinaka-target natin, pinaka-aim natin. And sir, ang ating alignment session this week, magtatagal hanggang ngayong araw, sir? Sir Gary? Opo. Until 5 p.m. tonight. And tomorrow, if there's a need to, if we allotted spare time, if there's more time to input some items or to clarify some issues, no, we still have time until morning. So we hope to end the session by tomorrow afternoon. Pero kung matapos naman yan, the better, no? We have very much skilled and talented employees that have been invited over. Yes, mashallah, alhamdulillah. And Sir Gary, bago namin kayo palayain sa araw na ito, ito ho, if ever sir, matapos na ho natin ang ating BHHP, mayroon na tayong nandyan, no? Ready na ang ating BHHP. Ano ba ang magiging epekto nito? O magiging biyaya nito or benefit nito sa ating Bangsamoro moving forward? Moving forward po, BHHP provides us with a very comprehensive guide, no, on what policies to be taken, what policies to be taken, what planning methods are to be adopted, what's the other one, tools and policies, and the regulation activities will be doing, and what community service and housing infrastructures must be provided for the betterment of Bangsamoro. Ayan, mashallah, alhamdulillah. So nakalatag na ho lahat sa plano nito. Ang mga susunod na dapat na gawin para ho mapaunlad natin at ma-sustain yung kagandahan ng ating housing and human settlement status dito ho sa ating rehiyong Bangsamoro. And sir, lastly, ano ho ang inyong magiging mensahe para ho sa ating mga tagapanood at taga-subaybay ng ating programa sa araw na ito? Ayun po, ang mensahe lang po namin, no, it has been highly suggested that we will soon be launching this. Pag na-launch na po ito, and then pag meron na gumagana na po yung assisting na website nito, we hope to have more partners who can comment on our Bangsamoro Housing Human Settlements Plan. Medyo kakaiba po siya kasi medyo may component on people can comment on it, no, as the year goes on, and at the end of the year, pag may mga changes like at the end of an election year, at the end of a year wherein tapos na yung approved budget, we can sit down and adjust the program as needed kung if the circumstances will require that we adjust the plan. So year in year out, people can comment, and at the end of the year or at the end of a certain period, pwede po natin i-improve ang plan natin. So we need everyone's participation po. Yes, that's right. MashaAllah. Maraming salamat, Sir Gadi, for that wonderful message. So napaka-interactive ng proseso ho ng pagkumpleto natin ng ating Bangsamoro Housing and Human Settlement Plan
para ho sa ating rehiyong Bangsamoro. As per, facilitated by the HHSD ng MHSD through the leadership of their Chief, Sir Abdulhamid Alawi Jr., ang ating guest speaker ngayong araw na ito. Sir, maraming salamat sa inyo at kayo ho ay magpapatuloy pa sa naglalagablab na alignment session. So, the exhaustion na kailangan ho natin ngayon para ho matapos ang ating activity sa ngayon. Maraming salamat, Sir Gaddy. Maraming salamat And po. hopefully, Thank you hindi again. kayo magsawa na i-hold up namin kayo palagi. Okay. Sige. Thank you. At sa ngayon, aming mga kabalay, ang ating mga taga-subaybay at tagapanood ng ating programang MHS Delivers. We are now done with our MHS Discusses. Kung saan pinag-usapan natin ang MHSD Strategic Plans Alignment Sessions with Sir Gaddy. At ngayon, narito na ho tayo. Pero sa Ria, bago natin pasadahan ang ating matunghayan ang ating KKK portion, baka pwede pasadahan natin yung mga comments natin sa ating Facebook Live. Kabalay na Ria? Alright, Doremi tayo kay Kuya Hamsi kung nandyan pa siya sa main booth ng recording station, ng recording booth. Start tayo with the top comment. Ang pinakaunang nag-comment, Sir Suharto S. Wahab, na kasalukuyang aktibong nag-participate sa ating alignment sessions. Ang sabing, makatahanang umaga mga Kabangsamoro, makatahanang umaga po. Sir Swart, well, tanghali na. And for the second comment, From our engineer Muslima K. Abusama, Assalamualaikum mga manisando mga gwapo. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, mamos. The Queen Mother of CLUP. we have sunod-sunod na comments kay Ate Hyra. Assalamualaikum mga kabalay with heart hands. And pa-shoutout naman po kami here at Regional Office, Kabalay na Hamsari. At mukhang ginamit ni Lovely ang kanyang phone para mag-shoutout. Yes, at ang susunod na comment ay also from the TRS, Beam Singson. Assalamualaikum mga kabalay. Waalaikumsalam Beam. And ito, sumunod na si Ma'am Lovely. Sir G, for also known as Sir Gaddy. Kabalay na rin? And next is the beloved wife and one of our key staff sa Basilan Provincial Office ng MHSD, Nusaira. Salam mga kabalay, watching from Basilan. Yes. Assalamualaikum, ma'am. Baka gustong basahin ni Ma'am Sally ang kasunod na comment? Yes, meron tayong comment din dito mula kay Ate Diggs, aka Khadija Rahman Abdullah, which is sinabi niya, may mga nag-cover sa akin binabasa. Watching from Alating Patuan. At ito, i-request ko ang next kay Hamsari. Basahin mo, Hamsari. Take it over. Mabasa ko yung last name, it's Bara. Wala akong mabasa, walang baris. Kasha? Walang baris, pero yung last name niya is Bara. Basically, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, that's right. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next. At may umabol from Diana by M. Sakal Morales. Salam sa mga gwapo kong boss. Sino-sino kaya to? Salam yan. Pangalan natin, Director Swart, Sir Gaddy. Baka hindi na tinutukoy niya. Ayan. Watching from above. From above. So, meron na tayong watching from a distance, watching from above. Nakakatakot mo sa above, sa taas. Pang Naruto lang. Kamusta dyan Left, sa taas, up, Liana front, Bay? back. Oo. And we also have 3 hearts. And Auntie Nori, my beloved Tita Noria Gampong Muhammad, meron siyang binigay na 3 hearts. Meron din pong nag-text sa ating text line 0955799478. Pero dahil gamit ko phone ko bilang camera, hindi ko po ma-check. So, saklaan po sa mga nag-text. Yes, thank you so much. At dahil dyan, amin na ho na-acknowledge at nabasa pa shoutout sa lahat ng ating commenters sa ating Facebook Live. Tayo ay dadako na sa ating KKK portion, ang ating bahagi ng ating programa sa ating episode ngayon. Kapalay na rin, ano nga ba ang ating Magic 3 Questions? Para sa ating Magic 3 Questions, nagpahabol pa si Atiliana. Ang sabi syempre yung interviewee, gwapo. Diba? Yun yung G actually sa pangalan niya. Si Amsari ba? Si Edith. Si G pa na si G. Okay. And with that, ang ating first questions para sa ating KKK, kung saan ang aming katanungan sa inyong kasagutan, ay kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa, ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load ay
magbigay ng isang partner ng MHSD na kasalukuyang kasama natin sa nagaganap na alignment sessions. Sino po ang development partner na ito ng MHSD na kasama natin ngayon sa nagaganap na alignment session? Kita sa Guardian. Malinaw. Second question, meron po tayong iba't ibang plans na ginagamit bilang reference para i-align ang BHHSP, ang Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan. Magbigay lamang ng isa. So, hindi sagot yung BHHSP. Meron pong iba't ibang plano na gagamitin bilang reference. So, magbigay lamang ng isa. And third question, sa 6 na MILF camps na magkakaroon ng Decommissioned Combatants Housing Program, magbigay lamang ng isa. Ang daming binanggit na Kapalainaria, isa lang ho ang aming hinihingi. Yes, so muli ang first question, sino ang partner ng MHSD, ang development partner ng MHSD na kasama ngayon sa alignment sessions? Second question, magbigay ng isang plan na gagamiting reference para sa ating alignment session sa BHHSP. And third question, magbigay ng isang MILF camp, isang recognized MILF camp na makakatanggap ng Decommissioned Combatants Housing Program. And with that, yun po ang ating KKK. Padalamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, numerong 0955-799-4778. Okay, there you go. Para sa ating KKK, katanungan, kasagutan, kaalaman. Yun ho ang ating magic 3 questions sa inyong sasagutin at pwede na kayo mag-send ng inyong mga responses para ho mauna kayo at manalo ng ating premium tumataginting. Thank you so much, Kapalainari. At Atilianas, mag-text po dapat. Hindi po namin matanggap yung nasa chat po ng live stream. Yes, mag-text tayo. Yan ang ating nag-iisang platform kung saan makukuha natin ang mabuti ang inyong mga kasagutan. So ngayon, Kapalainaria, Kapalaina Hamsi, Kapalaina Mansor, Kapalaina Ratonohan, at Kapalaina Sergadi, tayo ho ay magpapaalam na dahil 12:18 na ho ng tanghali o ng hapon. Sa ngalan ho ng ating napakabait at napaka-supportive na minister sa MHSD, wala niyo ba ho, Community Attorney Hamid Aminuddin Bara, kaakibat ang ating generous, napaka-supportive din na Deputy Minister Aldin Asiri, at syempre sa ngalan ng ating ever-coolest, ever-approachable at ever-supportive Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan na ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Juwayria Temran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Amsari Pala, at sa ating mga kasamaan sa ICS Technical Site, Sir Alman, Sir S. Ugaw, Sir Datonas A. Daud, at sa DXMS Technical Site, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Okay, yan po ang inyong mga lingkod. At ito ho, ang inyong lingkod din, sa Lembay Abdullah, na palagi ho nagsasabi at nagpapaalala na gawin natin ang ating bawat gawain, taglay o gabay ang ating mga hashtags, at yan ay Hashtag Trabaho ko, Ibada ko. Medyo mahirap to sa Zoom. Work with excellence and perfection. Hashtag Our Home, Our Dream. And hashtag Building Community, Building Ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MHS delivers! Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARMM. Tuwing araw ng Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa DXMS Radyo Bida. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.